Hinamak na manugang. Kabanata 661. Inutusan ni Uncle Lee ang ilang security guard na harangan ang pinto at si Helena. Umalis ka sa harapan ko, sigaw ni Helena. Gayunpaman, walang sinuman sa mga gwardya at kasambahay sa villa ang nakinig sa kanya. Lahat sila ay malamig na tumingin at naghihintay sa utos ni Alex Dixon. Nakaramdam ng kalungkutan si Helena. Ngayon lang niya nalaman na siya lang talaga ang may karapatang manirahan sa villa na ito. Ang lahat, kasama ang kanyang anak at asawa, ay nakinig lamang sa mga salita ni Alex Dixon. Walang magawang sabi ni Jane Lewes, "Nay, humingi ng tawad kay Alex. Bakit ako hihingi ng tawad? Malinaw na siya ang nakabangga sa akin," sigaw ni Helena. Nanginginig si Shu Fugi at sinabing, "Ate, hindi ba kinagat mo muna si Alex Dixon, pagkatapos ay binasag ang kanyang mga bulaklak, at pagkatapos ay pag-alitan siya bilang isang ulila? Ikaw, dapat kang humingi ng tawad kay Alex. Gaano man siya katanga, alam niya na si Alex Dixon ay may pera, mga koneksyon, at maaaring makitungo sa maraming makapangyarihang tao." Si Helena lang ang bulag. Hindi siya nang ahas na labanan si Alex Dixon. Hindi nalaman ni Helena ang panganib at mariing sinabi, "Hindi ako hihingi ng tawad. Si Alex Dixon ang dapat humingi ng tawad sa akin. Dapat niya akong bayaran ng 20 milyong yuan para sa aking pinsala sa pag-iisip. Lumuhad ka at humingi ng awa. Kung hindi, tatawag ako, pulis at hayaan siyang makulong." Hehe. Umiti si Alex Dixon at tinignan si Uncle Lee. Agad na sumugod si Uncle Lee kasama ang kanyang mga tauhan at hinawakan ang kamay ni Helena. Pinilit niyang lagyan ng handprint si Helena sa kasunduan ng paglipat ng bahay at saka sumugod sa kwarto ni Helena kasama ang kanyang mga tauhan. Inilabas niya ang mga alahas at banknotes nito at magalang na ibinigay kay Alex Dixon. Nakita niyang nakabaligtad ang kanyang pribadong ari-arian. Tuluyan ang nabaliw si Helena. Umiyak siya ng hibang at gusto siyang suntukin. Nais niyang bawiin ang kanyang ari-arian. Ngunit nahuli siya ng mga security guard at hindi na siya makagalaw. Napabuntong hininga si Albert Lewes at sinabing, "Matanda, hindi mo pa rin napapansin. Tumatakbo si Alex para sa pamilya natin. Bakit hindi mo maintindihan?" Napatingin si Alex Dixon sa libro at nakitang 1 o 2 milyon lang ang nakalagay dito. Bahagya siyang kumunat ang noo. Logically speaking, dapat hindi bababa sa 10 milyon ang perang kinuha ni Helena sa kanya. Bakit kaunti na lang ang pera niya? Saan napunta ang lahat ng ito? Sinulyapan niya ang umiiyak na si Helena at casual na ipinasa ang bank account kay Albert Lewes. "Dad, itago mo muna itong pera." Ito, pagtanggi ni Albert Lewes at umiling. "Alex, nagpadala si Ministro Chin ng 2 milyong yuan sa iyo, ngunit kinuha ito ng iyong ina. Dapat mong itago ang pera. Ito ang iyong pera. Kalimutan mo na ito." Umiling si Alex Dixon at inilagay ang libro sa kanyang mga kamay. Sa huli, ang kanyang biyenan lang ang naging banta sa pamilya. Bukod sa pagiging duwag at niloloko ng mga peking antigo, lahat ng iba ay makatwiran. Hindi niya kayang gawing mahirap ang kanyang asawa. Magulo ang buhok ni Helena. Napaupo siya sa lupa at patuloy na umiiyak. Tapos na siya. Ang villa na pinaghirapan niyang makuha, at ang pera na sa wakas ay nakuha niya kay Alex Dixon, ay wala na. Mas masahol pa ito kaysa sa pagpatay sa kanya. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Ma, alang-alang sa asawa ko, hindi ko nahahabulin ang kinaroroonan ng pera sa iyo. Papayagan kitang lumipat sa bahay sa ngayon. Kapag naisip mo ito, maaari kang bumalik." "Hindi." Biglang kinilig si Helena. Siya ay nasa villa bilang isang matandang ginang, tinatangkilik ang maanghang na pagkain. Maging ang kanyang mga damit ay inutusan ni Ming Nooran para tumulong sa paglaba. Napakasaya ng buhay niya. Kung pipilitin siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo ngayon, paano siya magdaranas ng ganitong uri ng pagdurusa? "Mom, you should move over first and calm down." Mariinding sabi ni Jane Lewes na hindi na niya hahayaang magdusa pa si Alex sa gitna. Naramdaman ni Helena na lahat ay nagtaksil sa kanya at nawala ng pag-asa. "Dad, lalabas muna ako." Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon ay nag-walk out na siya. Sa sandaling ito, bigla siyang sinunggaban ni Helena at niyakap ang kanyang binti, nakaluhod sa lupa na may kaba. "Anak, nanay. Inamin na ni nanay ang pagkakamali niya sa iyo. Hindi ka dapat tinawag ni nanay na ulila.
Hindi dapat nabasag ni nanay ang iyong palayok, patawarin mo si nanay, wuwo. Niyakap ng mahigpit ni Helena ang binti ni Alex Dixon, puno ng uhog at luha ang mukha. Ma, ikaw. Natigilan si Alex Dixon. Napayakap siya sa binti ni Helena. Hindi siya maaaring umalis, at hindi rin siya maaaring manatili. Iyak ng iyak si Helena. Umiyak siya, anak, kasalanan ni nanay. Para sa kapakanan ni Jane, patawarin mo sana si nanay sa pagkakataong ito. Natigilan ang lahat ng nasa kwarto. Walang nag-aakalang magiging ganito ka-agresibo si Helena ngayon at gustong kumain ng karne ni Alex Dixon. Ngayon, lumuhad talaga siya at humingi ng tawad sa kanyang manugang. Mabilis na nagbago ang ekspresyon niya. Mali si nanay. Wuwo, anak, may sasabihin ka rin na mabuti para kay nanay. Bumuhos ang uhog at luha ni Helena habang nakaawang nakatingin kay Jane Lewes. Hindi siya titira sa lumang bahay kahit anong mangyari. Alam ng kanyang mga kapatid na babae at mga kamag-anak mula sa pamilya Shu na nakatira siya sa isang malaking villa at ngayon ay nagpunta siya sa isang lumang bahay. Paano pa siya magkakaroon ng mukha para makilala ang mga taong ito? Hindi rin natiis ni Jane Lewes na makita ito. Bagamat galit na galit din siya, si Helena pa rin ang kanyang biological mother kahit anong mangyari. Saglit siyang nag-alinlangan at mahinang sinabi, Alex, maaari mo bang bigyan ng pagkakataon si nanay? Itong dalawang kaldero ng bulaklak. Ako, gagawa talaga ako ng paraan para mabili ito para sa iyo. Napatingin si Alex Dixon kay Jane Lewes na nakatayo sa harapan niya. Nakatali ang mga kamay niya na para bang may nagawa siyang mali. Bakas sa mukha niya ang hiya at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Gaano man kahalaga ang espiritual na mga binhi, hindi sila mas mahalaga kaysa sa kanyang asawa. Bamantong hininga siya sa kanyang puso at sinabing, kalimutan mo na yon. Hayaan mo si nanay na manatili sa villa. Salamat, Alex. Tumangala si Jane Lewes. Bagamat pumayag si Alex Dixon, mas lalo siyang nakonsensya sa kanyang puso. Mas alam niya kaysa sa sinuman na si Alex Dixon ay napakasensitibo sa background ng kanyang pamilya, at talagang tinawag siya ng kanyang ina na ulila sa harap ng lahat. Kung sino pa man iyon, siguradong bugbugin na nila si Helena hanggang sa mag-nosebleed ang buong mukha. At nailigtas nga ni Alex Dixon ang kanyang damdamin nang inatake siya nito sa sobrang galit ngayon. Bahagyang namula lang ang mukha ni Helena sa pambubugbog. Wala kahit isang piraso ng balat niya ang nabasag. Ipinatong ni Alex Dixon ang dalawang kamay sa mga balikat ni Jane Lewes at taimtim na sinabi, Asawa, sasabihin ko sa iyo muli. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin sa anumang gagawin mo. Anuman ang iyong kahilingan, maaari akong sumang-ayon dito. Kahit sino pa ang gusto mong patawarin ko, kaya kong magpatawad. Alex. Lalong nakaramdam ng hiya si Jane Lewes. Hindi niya napigil ang ihagis ang sarili sa kanyang mga bisig, at patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Siya ay talagang walang magawa. Bakit nagkaroon siya ng ganoong biological na ina, at bakit kailangan niyang pahirapan ang mga bagay para kay Alex Dixon? Matanda, maaari ka nang bumalik sa iyong silid. Bamantong hininga si Albert Lewes at tinulungan ang nanginginig na si Helena na makatayo. Naglakad siya patungo sa kwarto. Alam na alam niya kung anong ugali meron ang asawa. Si Alex Dixon ay ininsulto ni Helena sa Lewes family sa loob ng 4 na taon. Buti na lang sumabog siya ngayon, kaso napakagulo pa rin ni Helena at hindi alam kung sino talaga ang makakabuti sa pamilya. Habang nagtatalo sila sa bulwagan, tumakbo din si Ming Nooran sa koridor at nagkaroon ng masalimuot na pakiramdam. Ito ang usapin ng pamilya ni Alex Dixon. Kahit na gusto niyang tumulong, hindi siya kwalipikado. Pero ngayon lang, walang awa na sinampal ni Alex Dixon si Helena at inagaw pa ang ari-arian ni Helena. Nakita ito ni Ming Nooran at napakagaan ng pakiramdam. Matagal na siyang nakadama ng kawalan ng katarungan para kay Alex Dixon. Maliwanag, ang buong Lewes family ay suportado ni Alex Dixon, ngunit hindi talaga alam ni Helena kung ano ang mabuti para sa kanya. Anabangan pa niya ang araw kung kailan nabunyag ang background ni Alex Dixon. Kapag nalaman ni Helena na ang kapangyarihan at kayamanan ni Alex Dixon ay nasa tuktok ng mundo, tiyak na pagsisisihan niya ang kanyang ginawa sa nakaraan. Serves you right. Mahinang sabi ni Ming Nooran at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang silid. Mula ngayon, sa wakas ay may angat na ni Alex Dixon ang kanyang ulo sa Lewes family. Hindi na niya kailangang magalit kay Helena.
Matapos ayusin ang sala, tiningnan ni Alex Dixon ang dalawang palayok ng nasirang mga espiritual na binhi at nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Ang dalawang espiritual na binhing ito ay hindi madaling makuha. Malaki rin ang effort niya. Malapit nang tumubo ang prutas, ngunit hindi niya inaasahan na masisira ito sa kamay ng kanyang biyenan. Kabanata 662. Ngayon ang dalawang palayok ng mga buto ng espiritu ay nasira at ang bunga ay naging malabo. Sumimangot si Alex Dixon at sinubukang mag-iniksyon ng bakas ng espiritual na enerhiya sa dalawang buto ng espiritu, na halos hindi napanatili ang kanilang puwersa sa buhay. Parang dapat niyang kontaken ang Pharmacist Pavilion. Marahil ay may paraan ang Pharmacist Pavilion upang mailigtas ang dalawang espiritual na halaman at makilala kung ano sila. Ang dalawang palayok ng espiritual na mga binhi ay nalanta at nawala ang kanilang ningning. Nag-iisip si Alex Dixon na makipag-ugnayan sa Pharmacist Pavilion nang makatanggap siya ng tawag mula kay Ang Shanming. Kuya Dixon, narinig ko sa tatay ko na pumayag ka na pumunta ako kay Jinling. Puno ng pananabik ang boses ni Ang Shanming sa telepono. Pupunta ako sa Jinling para hanapin ka sa loob ng ilang araw. Siguradong magsisikap ako. Tumango si Alex Dixon at nagtanong, naayos mo na ba ang mga bagay sa White River City? Oo. Dumating lang ang kapatid ko pagkaalis mo kasama ang mga Armed Forces team members. Originally, ayon sa plano ng kapatid ko, plano niyang tanggalin ang mga ba. Ngunit tinanong ko ang mga miyembro ng ba. Ang ilan sa kanila ay mula sa sangay ng ba family, kaya hindi sila nakakasali sa mga pangunahing gawain. Kaya, nag-imbestiga ako at nalaman kung sino mang miyembro ng pamilyang ba ang lumahok sa ang mga bandido ay paparusahan ng naaayon sa mga miyembro ng ba family, at hayaan silang magtrabaho sa mga minahan. Tumango si Alex Dixon. Sa dalawang magkapatid na Ang Shan family, si Ang Shancheng ay nakinig lamang sa kanyang mga utos, ngunit sa katunayan, siya ay malupit sa iba. Si Ang Shanming naman ay mukhang mayabang, ngunit hindi siya kasing lupit ng kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Gaano man kalupit si Ang Shancheng, hindi siya maglalakas loob na labanan siya. Muli siyang nagtanong kumusta ang sitwasyon sa pamilya Exi. Nabangkarote na ngayon ang pamilya Exi. Isinasaalang-alang na kamag-anak mo si Lewis Dauphin, hindi nila nilipol ang pamilya Exi. Pinalayas nila ang buong pamilya nila sa kanilang teritoryo at pinalayas sila sa rehiyon ng Southern Ocean. Tanong ni Alex Dixon, wasyali ng Southern Region, ano ang balak mong gawin sa kanya? Ang Shanming ay sumangot ng masama at sinabing, ang baliw na asong iyon. Umasa siya sa pagpatay sa kanyang biyenan at pagpilayan sa kanyang bayaw para makuha ang posisyon. Matapos siyang mahuli ng aking kapatid. Lumuhad siya at nagmakaawa, para sa awa, pagkatapos ay nag-abot ng isang malaking halaga ng pera. Pansamantala, ikukulong siya sa selda ng tubig pagkatapos ng ilang araw, pupunuin natin ang tangke ng semento at lulubog ito sa dagat. Ibigay mo siya sa kanyang asawa, si Ruan Lingshu. Natigilan si Ang Shanming. Kuya Dixon, kung pakakawalan mo si Washali, asawa niya yon. Ngayon, gumaling na ang mga sugat ng kapatid ni Ruan Lingshu at naging presidente na siya ng Five Yang Association. Kung ibabalik mo ang batang ito, hindi mo ba hahayaan ang tigre bumalik sa bundok? Sinabi ni Alex Dixon, huwag kang mag-alala, hindi siya pababayaan ni Ruan Lingshu. Noong araw na iyon sa White River City, lumuhad si Ruan Lingshu sa kanya. Nakikita na niya ang puot sa puso nito. Ibibigay niya si Washali sa babaeng ito at hihintayin siya. Ito ay magiging isang pagpapahirap na mas masakit kaysa kamatayan. Kung ang puot ng isang babae ay kinuha ng isang pagkakataon, ang puot na ito ay maaaring sirain ang langit at lupa. Matapos ang tawag nina Alex Dixon at Ang Shanming sa telepono, tumayo siya at lumabas ng villa. Tumawag siya habang naglalakad. Sinabi niya kay Wang Lizu na hintayin siya sa opisina. May pag-uusapan siya. Nang mapadaan siya sa sala, nakita niya si Helena na nakahiga sa sofa at humihingi ng tulong kay Albert Lewes na panasan ang langis ng pulang bulaklak. Napasigaw siya sa sakit at nagmumura sa kanya. Tuldok. Sobrang sakit. Hindi ka ba marunong magpakabait? Itong si Dixon talagang naglakas loob siyang suntukin ako. Lahat talaga kayo tumulong sa kanya at wala man lang nagsalita para sa akin. To think na asawa mo pa rin ako. Humanap ka agad ng basurang yan at bugbugin mo siya.
Inilagay ni Albert Lewes ang langis ng pulang bulaklak sa mesa at mabilis na sinabi, "Anong oras na? Bakit mo pa pinaghihirapan si Alex? Hindi mo ba iniisip ang malaking villa na tinitirhan mo at ang aking antique shop?" Sino sa kanila ang hindi umasa kay Alex? Nagalit si Helena nang banggitin ang villa. Umupo siya ng tuwid at sinundot ang ulo ni Albert Lewes. She scolded, sick him. "What's use of this trash?" Alam lang niya kung paano suyuan ang kanyang amo na manloko ng pera. Pumunta siya sa pamilya kong Liu bilang manugang dahil naawa ako sa kanya. Kung ginawa ng anak ko, hindi siya pakasalan. Si Alex Dixon, na nakikinig sa kanilang pag-uusap mula sa gilid, ay walang naramdamang alon sa kanyang puso. Matagal na niyang alam na hinding-hindi magbabago ang tingin ni Helena sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na may mga disenyo pa rin si Helena sa kanyang asawa sa mga oras na ito. Plano niyang hayaan ang mga kamag-anak ng Shu family sa Yan Capital na magpakasal sa isang mas mayamang amo para sa kanyang asawa. Kung siya nga sa Yan Capital, may nang-ahas na maging bastos sa kanya at gustong ibigay ang babae niya sa ibang lalaki. Tiyak na magiging malupit siya at hahayaan ang taong nagsabi ng ganoong mga salita na maranasan ang pakiramdam ng mamuhay na mas masahol pa sa kamatayan. Pero ngayon, nasanay na siya. Sa anumang kaso, sa loob ng 4 na taon na ito, alam na niya kung anong uri ng karakter si Helena. Sayang ang oras niya na makipagtalo sa ganitong klase ng matandang hag. Galit na saway ni Helena. Ang basurang ito ay basura. Ubo. Malamig na umubo si Alex Dixon. Something. Biglang natigil ang mga salita ni Helena sa kanyang bibig. Tumingon siya at nakita si Alex Dixon na nakatayo sa tabi ng sala na may malamig na mukha. Sa sobrang takot niya ay nanginag ang buong katawan niya. Nakaramdam din ng hiya si Albert Lewes. Mabilis siyang bumangon at ngumiti nang walang sinasabi. "Alex, gusto mong lumabas?" "Dad, may gagawin po ako." Sabi ni Alex Dixon habang naglalakad palabas nang hindi man lang tumitingin kay Helena. Naging berde at puti ang mukha ni Helena. Kinakabahan siya. Siya ay nagsalita ng masama tungkol kay Alex Dixon sa likod nito ngayon. Hindi niya alam kung narinig siya nito. Nang makitang lumakad si Alex Dixon, napangiti si Helena sa kanyang mukha. Pambabolo niyang sinabi, "Anak, kailangan mong lumabas. Mag-ingat ka sa daan. Babalik ka ba para sa hapunan ngayong gabi? Kukuha si nanay ng magluluto ng mga paborito mong ulam." Wala pang 1 minuto, parang ibang tao na ang ugali ni Helena. Siya ay ninakawan ng kanyang malaking villa, at ang kanyang ipon ay ibinigay sa biyenan upang pamahalaan. Kahit anong sabihin niya, hindi binigay ni Albert Lewes ang deposito na ikinagalit ni Helena. Gayunpaman, wala na siya ngayon. Natatakot siyang sumugod si Alex Dixon sa dati niyang bahay para tumira, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi purihin si Alex Dixon. Puno ng pambobola ang bibig ni Helena, ngunit walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon. Tumango siya sa biyenan at padebog na lumabas ng kwarto. Nang makitang lumabas ng pinto si Alex Dixon, agad na nawala ang nakakabigay puri ng ngiti sa mukha ni Helena, at galit siyang nagmura. "Galit na galit ako. Mahaba na ang mukha ng basurang ito, wala siyang pakialam kung bibigyan ko siya ng ganyang ngiti. Nanay pa rin ako. Bakit wala siyang respeto sa nanay kong ito?" Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang figure ni Alex Dixon sa bakana ng sala. Nanigas ang katawan ni Helena at parang nakakita ng multo ang ekspresyon nito. Nagmamadali siyang ngumiti ng paumanhin. "Alex, bakit ka bumalik?" Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, "Nakalimutan ko ang susi. I asked your dad to take it for you," gulat na sabi ni Helena at pilit na tinatago ang kanyang pagbulyaw. Sinulyapan siya ni Alex Dixon mula sa gilid ng kanyang mata at sinabing, "Nay, ngayon ko lang yata narinig na pinagalitan mo ako." Kabanata 663. Ako, nasaan ako? Sa sobrang takot ni Helena ay nagalit siya. Mabilis niyang sinabi sa gulat, "Pinapagalitan ko ang papa mo. Pinainom ako ng papa mo ng gamot at sobrang sakit. Isa lang siyang basura." Si Albert Lewes ay pinagalitan ni Helena hanggang sa lumuwa siya ng dugo, ngunit hindi siya nang ahas na pabulaanan ang isang salita. Pinahintulutan niya ang pamilya at si Juan Hexing sa loob ng 12 taon. Tiis lang niya na parang pagong. Kinuha ni Alex Dixon ang susi mula kay Albert Lewes at muling lumabas ng villa. Sa pagkakataong ito, hindi na naglakas loob si Helena na pag-alitan siya.
Napaupo siya sa sofa na galit na galit. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Kung hindi, ang posisyon ni Alex Dixon sa pamilya ay itataas, at ang kanyang mga salita ay parang umutot. Paano siya magiging tulad ng nakaraan, nakasakay sa kanyang ulo at inuutusan siya? Binuksan ni Helena ang kanyang WeChat at nakitang nakikipag-chat ang grupo ng pamilya Shu. Biglang nanlaki ang mata niya. Kahit anong mangyari, junior pa rin si Alex Dixon. Hiniling niya sa matatanda ng pamilya na turuan siya ng leksyon. Kung hindi siya pakikinggan ni Alex Dixon, ito ay magiging kawalang galang sa mga matatanda. Sa oras na iyon, kahit saan siya pumunta, walang lugar para mangatwiran siya. Tuldok, pumunta si Alex Dixon sa opisina ng Wanhao Company. Sa pangunahing bulwagan sa ibaba, dinala na ni Wang Lizu ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang katulong upang salubungin siya ng may magalang na saloobin. Boss Dixon, nakabalik ka na mula sa labas ng bansa. Salamat sa iyong pagsusumikap. Sabay-sabay na yumuko ang isang grupo ng mga tao. Ang baywang ni Wang Lizu ay nakayuko ng 70 degree. Hanggang sa dumaan si Alex Dixon sa kanya ay tumayo ito at sinundan siya. Pumasok si Alex Dixon sa opisina sa ilalim ng escort ng ilang tao. Sabik na tumakbo si Wang Lizu, binuksan ang boss chair para sa kanya, at personal na dinala ang isang tasa ng tsaa. Si Alex Dixon ay hindi tumayo sa seremonya. Diretso siyang umupo sa upuan at winagaway ang kamay para palabasin ang mga walang ginagawa. Tinanong niya, ano ang nangyari sa kumpanya sa loob ng ilang buwang wala ako? Tumayo si Wang Lizu sa harap ng mesa at magalang na nagulat. Boss Dixon, ang Wanhao Company ay palaging sumusunod sa iyong matalinong desisyon. Hindi ako nangangahas na maging pabaya sa iyong mga tagubilin bago ka umalis. Get to the point. Kinawayan ni Alex Dixon ang kanyang kamay. Talagang hindi niya kayang makinig sa pambabolo ni Wang Lizu. Mabilis nang umiti si Wang Lizu at sinabing, bumabagal ang takbo ng negosyo ng kumpanya. Umabot sa 130 milyon ang kita ngayong quarter, na 2 puntos na mas mataas kaysa sa nakaraang quarter. Maayos din ang takbo ng pabrika ng parmasyutiko. Ayon sa iyong mga taga-Dixon, mismong Nooran ang magiging representante ng direktor, at siya ang mamamahala sa kalidad ng gamot. Tumango si Alex Dixon at pinag-isipan kung dapat niyang ipakilala ang Red Fescue wine bilang bagong gamot. Ngunit ang hilaw na materyal ng Red Fescue wine, ang Red Fescue, ay lumago sa isang napakamalupit na kapaligiran. Hindi lamang ito nangangailangan ng isang lugar na may sapat na espiritual na enerhiya, ngunit nangangailangan din ito ng ganap na walang polusyon. Mula sa hitsura nito, ang pag-set up ng 5 elements formation sa vilya at pagtatanim ng Red Fescues ay hindi lamang mag-aaksaya ng kanyang enerhiya, ngunit hindi rin isang mataas na ani. Plano niyang makipag-ugnayan sa Pharmacist Pavilion sa malapit na hinaharap. Sa geographical na lokasyon ng Pharmacist Pavilion, ito ay malayo sa tirahan ng tao, at ito rin ay nasa lambak na may masaganang espiritual na enerhiya. Ito ay magiging perpekto para sa pagtatanim. Gayunpaman, ang Pavilion Master Shu at Vice Zhao Pavilion Master ay namatay. Nag-iwan lamang sila ng isang liham na may ilang pangungusap. Ang pangunahing dahilan ay upang hayaan ang mga tao ng Pharmacist Pavilion na makinig sa kanyang mga pagsasaayos. Tila siya lang ang nagpadala ng mga tao sa Pharmacist Pavilion para itanim ang Red Fescue. Habang nagtatanong si Alex Dixon tungkol sa kumpanya ni Wang Lizu, biglang nag-vibrate ang kanyang WeChat. Binuksan niya ang phone niya para tingnan at kumunot ang noo. Isang mensahe ang ipinadala sa WeChat. Si Helena ang humila sa kanya sa isang grupo na tinatawag na Shu Family. Naroon din ang kanyang asawa at biyenan. Naroon din ang kanyang tito at tiyahin, ang kanilang anak na babae at kasintahan. At saka, nakita talaga ni Alex Dixon ang pangalan ni Ming Nooran sa grupo. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Helena, ngunit talagang hinayla din niya si Ming Nooran. Ang group chat ay napuno ng mga kamag-anak mula sa Shu family. Mayroong higit sa 100 sa kanila, at lahat sila ay abala sa pag-agaw ng mga pulang pakete. Ang isa sa kanila ay tinawag na Fanggang, at nagpadala siya ng ilang malalaking pulang pakete na nagkakahalaga ng 200 yuan. Pinag-aawayan sila ng lahat, at patuloy silang nag-spam sa chat. Salamat, Mr. Feng. Ang galing mo. Ang galing ni Uncle Feng. You are a big shot.
Sister-in-law, ang swerte ng anak mo na napangasawa mo ang isang big boss gaya ni Fenggang. Ang mga tao sa grupo ay pawang nakaluhod at nambobola kay Fenggang. Ang mga salita ng pambobola ay patuloy na bumahas sa chat. Si Alex Dixon ay walang interes sa mga kamag-anak ng Shu family. Isasara na sana niya ang WeChat niya at ipagpatuloy ang pag-uusap ng mga bagay-bagay nang biglang nag-vibrate ang phone niya. Nakita niyang si wife Jane Lewis ang tumatawag kaya pinindot niya ang answer button. Miss, anong problema? Alex, busy ka ba ngayon? Umiling si Alex Dixon at sinabing, hindi. Walang magawang sinabi ni Jane Lewis, hinatak kami ni nanay sa WeChat group ng Shu family at hiniling sa amin na mang-agaw ng mga pulang pakete. Hindi siya nang ahas na tawagan ka, kaya hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo. Kumuha ng mga pulang pakete. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Hindi siya karaniwang nang aagaw ng mga pulang pakete. Ang mga kamag-anak ng pamilya Dixon ay palaging nagpapadala ng mga pulang pakete sa unit ng 10,000. Napabuntong hininga si Jane Lewis sa pagkabalisa, kinaladkad kami ni nanay at sinabing lilipat si Uncle Big Uncle ngayon sa bagong lugar. Ang manugang ni Uncle Fenggang ay isang big boss sa construction material business at marami siyang ipapadala. Of big red packets she insists that we snatch it together and after we snatch it, transfer the money to her. Kinaladkad din ng mama ko si Nooran. Anak na babae. Hindi alam ni Alex Dixon kung paano ilarawan si Helena. Kaya niyang gawin ang kahit ano para sa ilang pulang pakete. Sabi ni Jane Lewis, maaari mo lang itong agawin. Mainam din na buhayin ang kapaligiran ng pamilya. Sige. Tumango si Alex Dixon bilang pagsang-ayon. Dahil utos iyon ng kanyang asawa, maitango na lang niya ang kanyang ulo ng ilang beses. Puno pa rin ng excitement ang group chat. Nagpadala si Fenggang ng 3 o 4 na pulang pakete ng 200 yuan, at sa tuwing ipapadala niya ang mga ito, sila ay aagawin ng lahat. Si Alex Dixon ay abala sa pagtalakay sa negosyo at nakakuha lamang ng isang pulang pakete ng 6 na sentimo. Ang asawang si Jane Lewis ang pinakamaswerte at nakaagaw ng 3 magkakasunod na pulang pakete. Ang mga pulang pakete ay nakatakdang tanggapin lamang ng 10 tao, at inimbitahan ni Helena ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Dagdag pa sa anak at manugang ng kanyang tiyuhin na si Shu Fugi, mayroong kabuoang 7 tao, at sila ay napakamagaling mang-agaw ng mga pulang pakete. Sa 10 tao na nang-agaw ng pulang pakete, mahigit 5 katao ang kinuha ng pamilya ni Helena. Ang iba pang mga kamag-anak sa grupo na hindi makaagaw ng mga pulang pakete ay hindi nasisiyahan at nagsimulang tuyain siya. Walang pakialam si Helena at nakatitig lang sa pulang pakete. Kakaiba rin. Kadalasan, tinatamad siyang mamatay, ngunit kapag inagaw niya ang mga pulang pakete, ang bilis ng kanyang kamay ay lalong mabilis. Para siyang tinurok ng dugo ng manok, at sa bawat pagkakataon, inaagaw niya ito. Sa sandaling ito, pagkatapos magpadala ng ilang pulang pakete si Fenggang, nagpadala rin ang isa pang manugang mula sa pamilya Shu ng 7 o 8 pulang pakete, ngunit wala nang nagpadala pa. Papatayin na sana ni Alex Dixon ang kanyang telepono nang makita niyang may nag-pop up na mensahe. Ito ay mula sa isang babaeng nagngangalang Shu Chun. Helena, pinakamaraming pulang pakete ang ninakawan ng pamilya mo. Bakit hindi mo nakitang nagpadala ng pulang pakete ang pamilya mo? Kumakain lang at hindi samuka. Isa. Bagamat may nakangiting emoticon sa likod nito, nakakatatak sa tenga ang pangungusap na ito kahit ano pa ang tingin nito. Sa sandaling ipinadala niya ang mensahe, agad na sumali ang ilang miyembro ng pamilya Shu. Hehe, you asked Helena to send red packets. Dream on, right? Ang tagal na niya sa grupo at nang aagaw lang at hindi nagpadala. Sinong nang agaw ng red packet niya? Sa tuwing nagpapadala siya ng mga pulang pakete, si Helena ang pinakamabilis na umaagaw sa kanila. Para siyang nagbukas ng sinulid. Marami siyang nang agaw, ngunit hindi siya nagpadala ng pulang pakete. Ang mga kamag-anak ng pamilya Shu sa grupo ay sabay na nagsasalita. Sinimulan nilang kulitin si Helena. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Alam niya na si Helena ay kabilang sa isang branch ng pamilya sa buong pamilya Shu, at ang kanyang pamilya ay walang pera. Palagi siyang minamaliit ng pamilya Shu. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kababa ang posisyon ni Helena sa pamilya. Kabanata 664. Nang makita ang ilang miyembro ng pamilyang Shu na walang habas na kinukutya si Helena sa grupo,
Hindi man lang nila pinansin ang nararamdaman niya at ng kanyang pamilya. Alam nila kung gaano hindi katanggap-tanggap si Helena sa pamilya noon. Dahil kinut siya ng ilang kamag-anak, nagpadala si Helena ng ilang emoticon, nakangiti habang nag-spam. Ngunit hindi ito pababayaan ni Shu Chun at patuloy na nagpapadala ng mga mensahe. Sa bawat pag-agaw niya ng mga pulang pakete, palagi siyang isang hakbang na mas mabagal kaysa kay Helena at matagal na siyang kinasusuklaman kaya nangangati ang kanyang mga ngipin. Helena, hindi ba't buong araw kang nagyayabang sa pagiging mayaman? Dati, ang dami mong naaagaw na pulang pakete. Ngayon, dapat na ang magpadala ng ilan, di ba? Malaking pinsan na si Xiao Chen. Pinadalhan siya ng lahat ng pulang pakete para ipagdiwang. Ikaw lang ang hindi nagpadala ng kahit isang sentimo, at patuloy kang nang aagaw ng walang katapusan. Nakuha mo ang napakaraming tao sa grupo, at halos kalahati ng mga pulang pakete na ipinadala mo ngayon ay inagaw ng iyong pamilya, na naging dahilan upang hindi ito maaga ng aming pamilya mula sa iyo. Hindi pera ang pinag-uusapan, ngunit pakiramdam ko ay ilang dekada ka na, kaya dapat alam mo ang ilang mga asal, tama. Matalas ang mga salita ni Shu Chun, na naging dahilan upang hindi makaakyat o bumaba si Helena at walang pagpipilian kundi magpadala ng 20 yuan na pulang pakete. Umiling si Alex Dixon. Ang kanyang biyenang babae ay parang isang lokal na emperador sa kanyang harapan, na nagmamataas sa langit. Ngunit sa kanyang pamilya, napakababa ng kanyang katayuan. Gayunpaman, nagpadala na ngayon si Helena ng 20 yuan na pulang pakete. Ramdam ni Alex Dixon ang kanyang sakit kahit sa screen. Hindi siya magpadala ng kahit isang sentimo ayon sa karaniwang Helena. Inagaw ng isang kamag-anak ang isang pulang pakete. Nang makita niyang 20 yuan lang iyon ay agad siyang nalungkot. Helena, napakakuripot mo. Dumukot ka ng ilang daang yuan at nagpadala ng 20 yuan. Wala ka bang pera? Kung may pera ka, bakit hindi ka magpadala ng malaking pulang pakete? Nang banggitin niya ito, lahat ng mga kamag-anak niya ay sumang-ayon. Kadalasan, mahilig magpakitang gilas si Helena sa kanyang WeChat moments, pero ngayon ay matinding kaibahan ito sa kanyang pagiging kuripot. Si Shu Chun ay nagsimula ring kutsain at panlilibak. Helena, hindi mo ba sinabi na nakahanap ng trabaho ang manugang mo? Magpadala ka ng pulang pakete at magdiwang ang lahat. Ang grupo ng mga kamag-anak ay patuloy na nagtatawanan at si Helena ay walang sinabi at malamang na hindi nakita ang mga mensaheng ito. Sa oras na ito, biglang lumitaw sa screen ang isang 200 yuan na pulang pakete at ipinadala ito ni Jane Lewis. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Siguradong dahil nakita ng kanyang asawa ang kanyang biolohikal na ina na kinukot siya ng grupo kaya nagpadala ito ng pulang pakete para tulungan si Helena. Sa sandaling ito, may kakaibang nangyari. Si Helena, na nagpanggap na patay, ang unang umagaw ng pulang pakete. Nang agaw pa siya ng Lucky King at direktang nakaagaw ng 190 yuan. Sa pagkakataong ito, agad na sumabog ang mga tao sa grupo. Helena, you want to be shameless. Nagkunwari kang patay sa chat at inagaw muna ang pulang pakete. Napakahirap mo talaga, pero araw-araw mong ipinagmamalaki ang iyong kayamanan. Nagpadala rin ng mensahe si Shu Chun. Kalimutan mo na yan. Huwag na nating pag-usapan si Helena. Mahirap ang financial situation ng pamilya niya. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang anak niya sa pagpapakasal sa mahirap na lalaki. Walang anak na babae sa pamilya naming Shu ang mas masahol pa sa anak niya. Hindi namin kayang bayaran, para magpadala ng mga pulang pakete, kaya wala tayong magagawa. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Alex Dixon. Maaari niyang huwag pansinin ang mga tao sa grupo na nanunuya kay Helena, ngunit ang mga kakaibang kamag-anak na ito ay kinukot siya ang kanyang asawa. Lalo na si Shu Chun. Ang kanyang mga salita ay lalong hindi kasiya siyang pakinggan. Wala siyang pakialam na kasama rin si Jane Lewis sa grupo. Gusto lang niyang ipahiya ang asawa. Tumangala siya at malamig na inutusan si Wang Lizu, imbestigahan ang mga kamag-anak ng aking biyenan at ang background ni Shu Chun. Mabilis na tumalikod si Wang Lizu at tumawag. Hindi siya nang ahas na magpabeya. Pagkaraan ng 2 minuto, yumuko si Wang Lizu at tumalikod. Boss Dixon, nalaman namin ang tungkol sa mga koneksyon sa Yan Capital. Si Shu Chun ay pinsan ni Helena, ang tiyahin ng iyong asawa. Ang kanyang asawa ay presidente mula sa Ziming Pharmaceutical Company. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa kontrata sa Haicheng Pharmaceutical Company.
Ang kanyang asawa, si Shu Chun, ay palaging nag-aaway kay Helena. Ano pa ba? Shu Chun. Siya. Shu Chun ay palaging minamaliit ni Shu Chun ang iyong biyenan na si Helena. Bago pa nagpakasal si Helena, binugbog pa niya si Helena. Walang lakas ng loob na magsalita si Helena. Tumingin si Wang Lizu kay Alex Dixon at nag-alinlangan saglit bago niya sinabing, laging minamaliit ni Shu Chun ang biyenan mong si Helena. Noon, bago pa nagpakasal si Helena, binugbog pa niya si Helena. Hindi nang ahas si Helena, para sabihin ang kahit ano. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaunting awa si Alex Dixon sa kanyang biyenan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganito kalungkot na buhay sa pamilya Shu. Ngunit dapat mayroong isang bagay na kasuklam-suklam sa mga kaawa-awang tao. Napakabisyo ng bibig ni Helena sa pamilya. Ngayong nakita niya si Shu Chun na ganito at ang mga kamag-anak ng Shu family sa grupo ng pamilya, halos naiintindihan na ni Alex Dixon kung bakit. Ang buong pamilya Shu ay ganito. Nagmana ito sa pamilya. Sinulyapan niya ang grupo ng WeChat at nakita niya si wife Jane Lee West na nagpapadala ng ilang mensahe at 2 pulang pakete para gumaan ang kapaligiran. Ngunit inagaw ng mga tao mula sa pamilya Shu ang mga pulang pakete at hindi pinansin si Jane Lee West. Itinuring lamang nila ang kanyang mga salita bilang hangin. Gayunpaman, nang magsalita si Feng Gang, ang pamilya Shu ay dumagsa at patuloy na pinupuri siya. Nang makita ni Alex Dixon ang pag-akyat at pagbaba ng pamilya Shu, agad siyang nagalit. Gusto pa niyang tawagan si Renan para pag-usapan ang tungkol sa pabrika ng parmasyutiko, kaya ibinato niya ang telepono kay Wang Lizu at inutusan ito. Padalhan mo ako ng ilang pulang pakete at bigyan mo ng mukha ang asawa ko. Pagkatapos sabihin niyon, itinapon ni Alex Dixon ang kanyang telepono, kinuha ang telepono sa desk, at tinawagan si Renan. Tuldok. Sa villa, hinawakan ni Helena ang kanyang telepono at tiningnan ang pangungutya ng mga kamag-anak ng Shu family sa WeChat group. Nagpalit-palit ang mukha niya sa berde at puti. She was very unhappy, but she still stared at her phone. Ayaw niyang palampasin ang anumang pagkakataon na agawin ang pulang pakete. Umupo si Jane Lee West sa sofa sa tabi at walang magawang sinabi, "Nay, sapat na ang pag-agaw ng pulang pakete. Hindi nang ganyan karaming pera. Bakit kailangan mong bigyan ng hawakan ang pamilya Shu?" Nang matapos siyang magsalita, galit na sinabi ni Helena, "Hindi pera ang 12 yuan. Wala na rin ang vilya ko. Wala na rin ang ipon ko. Ayaw kong kumita." Hindi napigilan ni Albert Lee West na sabihin, "Sabi ko, malaki rin siguro ang naipon mo. Kinuha mo rin ang medical bonus ni Alex na 2 milyon, pero mahigit 100 yuan lang ang nasa card mo. Saan napunta ang pera?" Bakas din sa mukha ni Jane Lee West ang pagtataka. Sabi niya, "Oo, Nay, nasaan ang pera mo?" Ito. Nauutol si Helena ngunit ayaw magsalita. Habang umiiwas siya, mas naging mapagbantay si Jane Lee West at patuloy na nagtatanong. Tinanong si Helena hanggang sa wala na siyang magawa. She said shamelessly, "Anyway, I am the one using it. Huwag ka nang magtanong." Hindi siya naglakas loob na sabihin sa kanyang pamilya ang paggamit ng pera na ito, kung hindi, ito ay pamitik sa langit. "Nay, hindi ka sana niloko diba?" Lalong naghinala si Jane Lee West at napatitig kay Helena. Umiwas ng tingin si Helena at hindi naglakas loob na banggitin iyon. Sa sandaling ito, ang grupo ng WeChat ay biglang naging maliwanag na pula. May lumabas na pulang packet sa screen. Mayroong higit sa 10 sa kanila. Ang mga chat log sa grupo ay agad na binaha ng mga pulang pakete. "Diyos ko, bilisan mo itong agawin." Agad namang natuwa si Helena nang makita ito. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya at nag-click dito. Isang alon ng mga pulang pakete ang sumabog, na naging sanhi ng pagkasabik ng buong pamilya ng Shu family sa grupo. Hindi man lang sila nag-abalang magsalita at buong lakas nilang ipinaglaban ito. Hinablot ni Helena ang mahigit 40 pulang pakete ng sabay-sabay, at lahat ng mga ito ay nagkakahalaga ng 200 pulang pakete. Pinindot niya ang mga pulang pakete, at sumakit ang kanyang puso. Sa sobrang saya niya ay hindi niya maisara ang bibig. Natigilan din si Jane Lee West, ngunit nang makita niya ang nagpadala ng pulang pakete ay laking gulat niya na hindi niya maisara ang kanyang bibig. "Nay, si Alex ang nagpadala nito." "Ano? Ang basurang ito ay nagpadala ng napakaraming pulang pakete."
Nagulat si Helena at agad na nakaramdam ng kirot sa kanyang puso habang nagmumura. Is this trash crazy? Giving out so karaming pera, it's not good to have this money to give to me. Nagpapadala pa rin si Alex Dixon ng mga pulang pakete. Nakapagpadala na siya ng mahigit 100 pulang pakete, ngunit hindi pa rin siya tumitigil. Napakasakit ng puso ni Helena na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Wala siyang pakialam sa kahit ano pa at sinubukan niyang agawin ito. Ang mga kamag-anak ng Shu family sa grupo ay sumabog din, walang kabuluhang ng agaw ng mga pulang pakete. Tumagal ng mahigit 20 minuto ang pulang packet rain sa WeChat group. Ang Alex Dixon ay aktwal na nagpadala ng 888 pulang pakete ng sabay-sabay at casual na nagdagdag ng isang huling pangungusap. Ang manugang ng Lewis family, si Alex Dixon. Nais kong magkaroon ng magandang kalusugan si Shu Old Master at good luck sa malaking tiyuhin. Malaya ang lahat na gawin ang gusto mo. Kabanata 665. Ang buong grupo ng WeChat ng Shu family ay nabaalisa. 888 pulang pakete. Iyon ay malapit sa 170,000. Kahit na anong grupo iyon, ang pinakakahanga-hangang red packet rain sa kasaysayan ay hindi makapagpadala ng ganyan karaming. Sunod-sunod din ang mga mensahe sa grupo. Grabe naman itong si Helena, ang manugang na ito. Binigay niya sa akin ang daan-daang libong pulang pakete ng sabay-sabay. Namanhid na ako nito nang pinindot ko iyon. Ilang libong dolyar pa talaga ang inagaw niya. Iyan ang pinakakamanghamanghang. Ang manugang ni Ate Fang ang big boss, tama ba? Salamat, boss. At yun, sinabi mo lang na walang pera ang manugang. Tingnan mo siya ngayon. Kasal siya sa isang hindi nakikitang mayaman. Tuldok. Sa opisina. Pinunasan ni Wang Lizo ang kanyang pawis at maingat na ibinaba ang kanyang telepono. Tumingon siya at tumingin kay Alex Dixon. Nang makitang kausap pa rin niya si Renan, at pagkatapos ay tinitingnan ang pambobola sa WeChat group, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sa kabutihang palad, direkta niyang tinawagan ang software app at binigyan ang account ni Alex Dixon ng pribilehiyo na magpadala ng mga pulang packet. At least hindi niya napahiya si Boss Dixon. Gayunpaman, nakita ni Wang Lizu na nasa telepono pa rin si Alex Dixon, kaya nag-isip siya sandali, kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan ang ibang tao. Nagkagulo pa rin ang WeChat group. Bagamat nagpadala si Alex Dixon ng 888 pulang pakete at hindi na muling nagsalita, lahat ay walang katulad na nasa sabik. Ini-imagine nilang lahat sa kanilang isipan kung anong klaseng malaking pera ang Alex Dixon. Sa sandaling ito, casual na nagpadala ng mensahe si Shu Chun. Hindi ba ilang daang libo lang? Tama, nagkunwari lang siyang mataba at nagpapadala ng karaming pera. Hindi masyadong masakit ang puso niya sa likod niya. Nagawa lamang ng matandang master ni Shu na makaagaw ng ilang pulang pakete sa simbolikong paraan at nagpadala rin ng mensahe sa sandaling ito. Helena, mas mabuting sabihin mo sa iyong manugang na huwag pilitin ang sarili. Natanggap ko ang mensahe. Sa sandaling ito, marami sa mga kamag-anak ng Shu family ang huminahon mula sa kanilang pananabik at nanambalik ang kanilang katinoan. Ang kalagayang pinansyal ng pamilya ni Helena ang pinakamasama sa pamilya Shu. Nang maglaon, ang kanyang anak na babae ay nagpakasal sa isang walang trabaho na gumagala, at ang pinansyal na kalagayan ng pamilya ay mas malala pa. Ngayong ang kanyang manugang na si Alex Dixon, ay nagpadala ng napakaraming pulang pakete ng sabay-sabay, malamang na sinisikap nitong mapanatili ang kanyang reputasyon. Actually, wala siyang ganyan karaming pera at all. Saglit, ang mga kamag-anak ng Shu family sa WeChat group ay nagsimulang muling gumawa ng hindi direktang mga pahayag. Umisi din si Shu Chun at nagsabi, walang halaga sa akin ang kaunting pera na ito. Hindi sapat para sa akin na bumili ng jade bracelet. Kaya lang, ang puso ni Helena ay nasa sakit ngayon. Pagkatapos gumastos ng karaming pera, natatakot ako na ang kanyang puso ay nasa sobrang sakit na hindi siya makatulog sa gabi. Marami rin siyang naagaw na pulang pakete at nagdagdag ng ilang libo, ngunit hindi man lang niya binanggit ang salitang salamat kay Alex Dixon. Biglang, ilang hindi pamilyar na mga numero ang hinayla sa grupong WeChat ni Alex Dixon. Galit na sinabi ni Shu Chun, isa itong pamilya, Helena, bakit random na humahatak ang iyong manugang? Nang ipinadala niya ang mensaheng ito, ilang linya ng mga salita ang biglang lumitaw sa screen. Hello everyone. Ako ang chairman ng Haicheng Group Company.
Nabalitaan ko na lumipat na si Chairman Shu, na nagtatrabaho sa aming kumpanya. Nandito ako para batiin siya. Nagpadala kami ng isang tao para maghatid ng 3 milyong yuan na regalo. Uncle Juan ng Yanjing, batiin ko si Chairman Shu ng isang masayang hakbang. Nagpadala na ako ng isang tao upang maghatid ng regalo na isang BMW. Director Shu, natatandaan mo pa ako, tama. Ako ang third master ng pamilya Jiang. Ilang beses kang pumunta sa kumpanya ko at niyaya akong maghapunan. Masyado akong abala, kaya tumanggi ako. Nabalitaan ko sa kaibigan ko na ikaw lumipat na ako, kaya espesyal na binati kita sa paglipat mo sa iyong bagong tahanan. Naghanda ako ng regalo para sa Jade Thunder Horse ng Tang Dynasty at nagpadala ng isang tao upang ihatid ito. Tuldok. Sunod-sunod na dumating ang balita na ikinagulat ng mga kamag-anak ng pamilya Shu. Marami sa kanila ang hindi man lang mahawakan ng maayos ang kanilang mga telepono. Ang mga pagkakakilanlan ng mga numerong ito ay lahat ng malaking shot na hindi maaaring paboran ng pamilya Shu ng normal. Laking gulat ni Shu Chun na dilat ang kanyang mga mata. Gayunpaman, agad siyang nag-type ng isang linya ng mga salita ng may galit. Hindi siya naniniwala na ang mga taong ito ay tunay na big shot. Helena, ano ang ginagawa ng iyong manugang? Ngayong wala kang pera para magpadala ng mga pulang pakete, gusto mo bang maghanap ng maliliit na account para kumita ng malaking halaga? Tanungin mo ang maliit ng iyong manugang, account to scam, or else hahanap ako ng taong magpapaalis sa lahat ng walang katuturang account na ito. Pagkatapos sabihin niyon, labis na nagalit si Shu Chun at agad na pinaalis si Haicheng Srendong sa WeChat group. Anong biro? Kung ituturing na malaking pera ang ilang maliliit na account na ito, maaari pa siyang kumuha ng grupo ng maliliit na account sa grupo at magpanggap na isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital para bigyan ang sarili. Ang mga tao sa grupo ay nag-aalinlangan din, at hindi man lang naniniwala sa kanilang pagkakakilanlan. Lahat sila ay sikat na business tycoon, at ang asawa ni Shu Chun ay personal na pumunta sa Ren family para pirmahan ang kontrata ng buong lakas. Ngayon ay nakahanap si Alex Dixon ng isang maliit na tao na magpapanggap bilang Boss Ren, hindi nakakagulat na sip-a ni Shu Chun ang mga tao dahil sa galit. Hawak ni Jane Lewes ang phone niya at nabigla din. Ano ang ginagawa ng kanyang asawa? Posible kaya na si Alex Dixon ay talagang nakahanap ng isang bangkos ng maliliit na account upang gawin ng isang aksyon upang bigyan ng mukha si Helena? Kung hindi, sa katayuan ng isang business tycoon, paano sila maaaring magdagdag ng ganoong maliit na bagay bilang isang WeChat group? Pinaalis ni Shu Chun si Boss Ren sa grupo at binatikos si Alex Dixon sa grupo. Huwag mong isipin na dahil lang sa nagpadala ka ng daan-daang libong pulang pakete, mas mataas ka sa pamilya Shu. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang daan-daang libong pulang paketeng ito ay wala sa akin. I-withdraw ka agad ang iyong account, o kung hindi, papalisin ang buong pamilya mo. Sa sandaling ito, isang galit na boses ang biglang lumitaw sa grupo. Shu Chun, ano ang kinababaliwan mo? Pinalayas mo si Boss Ren. Kanina lang, tinawagan ako ni Boss Ren at tinanong ako kung ano ang nangyari. Hindi naging madali para sa akin na makipagkasundo sa Haicheng Group Company tungkol sa mga halamang gamot, ngunit ngayon ito ay walang kabuluhan. Sa sandaling lumitaw ang voice message na ito, natahimik ang buong grupo. Dahil ang voice message na ito ay ipinadala ng asawa ni Shu Chun. Ang asawa ni Shu Chun, si Lu Ziming, ay nagtatago sa WeChat group at bihirang magsalita. Biglang tumalo ng ilang salita ng pagsaway at natigilan ang lahat ng kamag-anak ng Shu family sa grupo. Natakot din si Shu Chun at mabilis na nagpadala ng mensahe. Hobby, ngayon ko lang pinalayas si Chairman Ren. President ba talaga siya ng Haicheng Pharmaceuticals? Narinig ang galit na boses ni Lu Ziming, sino pa kaya ito? Hiniling ko sa iyo na manatili sa bahay, huwag magdulot ng gulo kapag busog ka. Gumugol ako ng kalahating taon upang makipag-ayos sa kontrata, ngunit nabigo ako dahil sa iyo, hanggal na babae. Nawala na ang taunang kita ng kumpanya. Kinuha ni Shu Chun ang kanyang telepono at ang kanyang mukha ay agad na naging kasing puti ng papel. She sent a message habang nanginginig. Hobby, ako, hindi ko talaga alam na siya pala si Director Ren. Ang kanyang puso ay nasa takot, at patuloy siyang pinagpapawisan. Talagang hindi niya inaasahan na ang basurang manugang ni Helena ay talagang humugot ng ilang malalaking putok.
Ang kanyang asawa ay nakaluhod sa Haicheng Group Company sa mahabang panahon at gumugol ng higit sa kalahating taon ng oras at lakas. Hindi madaling ituro si Direk Ren sa isang pagkain, ngunit hindi niya akalain na guguluhin siya ng sarili niyang mga kamay. Naramdaman ni Shu Chun ang lamig sa kanyang likod. Hinawakan niya ang phone niya at nagsisi na gusto niyang iuntog ang pader. Nang marinig niya na ang taong pinalayas ni Shu Chun ay talagang direktor Ren ng Haicheng. Kaagad, ang lahat ng mga kamag-anak ng pamilya Shu sa grupo ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kung totoo ang pagkakakilanlan ni Director Ren, ang isa pang Uncle Juan ng Beijing at Third Master Jiang ng Jiang family ay totoo lahat. Nagpadala si Shu Chun ng ilang humihikbi na voice message para makiusap sa kanyang asawa, si Lu Ziming, na patawarin siya at sabihin na siya ay mali. Gayunpaman, galit na galit si Lu Ziming. Sa harap ng mga kamag-anak ng Shu family, isa-isa niyang pinagalitan si Shu Chun sa WeChat group, na sinabihan itong magsisiksikan pabalik sa tahanan ng kanyang ina.